Balik na naman po tayo sa isa sa pinakamainit na issue kay Pi Network. Sa kabila ng mga updates at saka improvements, milyong-milyong users pa rin ang naiipit at naghihintay sa matagal na KYC process. Ang tanong ngayon, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos ang KYC para sa karamihan? At ano ang epekto nito sa presyo at kredibilidad ni Pi? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit po ba marami pa ring mga users ang naiipit sa KYC? Ayon po sa datos, nasa 60 million ang active users ni Pi Network. Pero ang nakakagulat po dito, 16 million lang ang nakagawa ng wallet habang nasa 44 million pa ang nasa tentative status. Ibig pong sabihin, hindi pa sila verified at hindi rin sila migrated sa mainnet. Kapag matagal po ang KYC, maraming users ang napipilitang maghintay at nawawalan ng gana. May isang pioneer pa nga ang nagsabi na kung ganito po kabagal ang proseso, baka abutin pa ng 10 years bago makita ng ilan ang kanilang Pi. Ang impact po nito ay lumalalim ang frustration sa community at nababawasan ang trust sa project. Kapag bumababa po ang tiwala, lumilit din ang chance na makuha ni Pi ang suporta ng malalaking mga investors. Ano naman po ang ginagawa ng Pi Core team para dito? Nito pong nakalipas na August 27 ay naglabas po sila ng Linux Node version at nag-upgrade ng protocol mula version 19 papuntang version 23. Isa po sa pinakamahalagang bahagi ng upgrade na ito ay ang scalability ng KYC. Plano rin nilang isama mismo ang KYC enforcement sa blockchain. Sa madaling salita, magiging mas distributed po ang presyo dahil papayagan na rin ang trusted third parties na magsilbing verification authorities. Posible pong mapabilis nito ang verification sa hinaharap. Kapag nangyari ito, mas marami pong users ang makakapasok sa mainnet at magsisimula na ang kanilang 3 taong lock-up period. Ang impact po nito sa market ay maaaring magbigay ng bagong confidence sa mga users. Kapag mas marami ang verified at migrated, tataas po ang activity sa ecosystem na maaaring magdala ng positibong galaw sa presyo. Ano naman po ang sitwasyon ng presyo ni Pi ngayon? Yan, matatandaan po natin na bumagsak si Pi sa all-time low na 0.33 nitong nakalipas na August 26. Pagkatapos po ng upgrade announcement, bahagya po siyang bumangon pero mabilis ding bumalik ang volatility. Sa kasalukuyan ay nasa 0.34 po ngayon itong si Pi, halos wala pang layo sa kanyang pinakamababang presyo. Ang ibig pong sabihin nito ay kahit may updates, hindi pa rin po sapat para tuluyang ibalik ang kumpiyansa ng market. Hanggat hindi po nariresolba ang malaking backlog sa KYC at migration, mahirapan po si Pi na makakita ng sustainable growth sa kanyang presyo. So bakit nga ba milyong-milyong users pa rin ang naghihintay sa KYC? Ang sagot po dyan ay simple. Mabagal po ang proseso at kulang sa malinaw na solusyon. Oo, may improvements at may upgrades, pero ang 44 million na nasa tentative status ay patunay na may malaking gap pa rin. At habang nananatiling mabagal ang pag-usad, lalong tumitindi ang duda at pagkabahala ng community. Yan, bilang panguli, sa ngayon, ang KYC ang pinakamalaking hadlang kay Pi Network. Kung hindi po ito marisolba, mananatiling nakaipit ang milyong-milyong users at mahihirapan ang project na makuha ang buong tiwala ng market. Ang mga upgrades ay hakbang sa tamang direksyon pero hindi pa sapat. Kailangan ng mas malinaw at mabilis na aksyon mula sa Pi Core team. Hanggat hindi po nangyayari ito, si Pi ay mananatiling volatile at malayo pa sa matatag na presyo. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.